Welcome sa isa na namang episode ng ating channel na Buhay Pinoy sa Abroad. Ang episode na ito ay bahagi pa rin ng Teaching in the United States series at in-encourage ko yung mga kagaya ko ng mga teachers dyan sa Pilipinas na nangangarap din na makarating ng Amerika at magturo sa Amerika na panoorin natin ang kabuuan nitong series na to dahil I'm sure marami kayong matututunan. At mapaghahandaan nyo yung inyong application para maging international teacher. So sa video natin ngayon, ang focus natin ay pwede ka bang magturo sa Amerika gamit lang ang bachelor's degree? Kasi tanong yan ng maraming mga members ng isang Facebook group na nasalihan ko. Sabi nila, mahirap mag-aral. Mahirap ang additional na gastos na naman yun, lalo na kapag may pamilya ka na binubuhay, or nakadepende pa rin sa iyo ang ang pamilya mo, tapos mag-aaral ka pa, mahirap yun. Pero may chance ka rin kaya bilang isang bachelor's degree holder na magturo sa Amerika. So, kung pangarap mo talaga na maging teacher sa Amerika, malamang iniisip mo yung qualification, di ba? So, isa sa mga pangunahing requirements ay ang pagkakaroon ng bachelor's degree. Pero sapat na nga ba talaga ito para makapagturo sa US? Ang sagot ay, oo. Pwede kang magturo sa USA gamit ang bachelor's degree. Although, may mga iba pang requirements kasi na kailangan mong ma-fulfill. At ito yung mga requirements. So, importante, i-take note natin kung meron kayong mga notebook o lapis o ballpen, pakihanda na po. Una, yung bachelor's degree mo dapat is in the area of education or related field. So, karamihan sa mga sa states ng United States ay nangangailangan ng bachelor's degree in education. Pero may mga states din na tumatanggap ng bachelor's degree sa ibang field. Basta meron kang sapat na unit sa education at nakapasa ka sa mga kinakailangang assessments. Ang assessment dito sa states ay through praxis. Meron tayong isang separate na episode tungkol sa praxis. So, ano yung mga state-specific requirements? Kasi may bawat states, guys, ay may kanya-kanyang requirements din. May group of requirements sila na hinihingi sa mga teachers. So, mahalagang tandaan natin na ang mga requirements para sa pagkakaroon o para mag-grantan ka ng teaching license dyan sa particular state na yan na gusto mong turuan ay iba-iba. So, hindi mo pwedeng sabihin na nag-apply ako sa California. Siguro, lahat naman ng yun pwede na para magturo ako sa Florida. Maaring iba, di ba? Maaring may iba pang requirements na kailangan mong i-fulfill. So, ang teacher certification, bukod sa bachelor's degree, kailangan mo rin kumuha ng teacher certification sa state kung saan mo gustong magturo. Kung minsan nga, kahit let passers na tayo sa Pilipinas, pagdating natin dito, parang wala rin yung let. Ganyan ang nangyari sa akin more than a decade ago. Pagdating ko dito, yung let ko, parang pass lang siya. Parang passes lang siya para makapasok ako sa bus at bumaba. Pero pagdating sa teaching, kailangan ko pa rin i-satisfy yung state-specific requirements ng state ko. So, ito yung ang kabilang sa state-specific requirements ay assessment. Yun nga, kailangan mong mapasa yung mga assessments, may mga areas na i-walk through ko kayo kung kinakailangan pagdating dito. May isa akong episode kung saan hindi niyo makikita yung mukha ko kundi nasa computer ako at i-walk through ko kayo kung paano niyo hahanapin yung mga state requirements sa mga states na gusto niyo. Praxis test notably kukompleto ng mga requirements sa fieldwork tulad ng student teaching and so on and so forth. So, meron ding mga states na may alternative certification programs. So, kung meron kang bachelor's degree sa ibang field at gusto kang magturo, may mga alternative certification para pwede mong pasukan. For example, sa Pilipinas, graduate ka ng banking and finance o graduate ka ng management, tapos meron kang
education units, na fulfill mo yung education, may teacher education program ka, may alternative certification program na pwede mong gawin dito para makapagturo ka sa particular content area na gusto mong turuan at kailangan nila, di ba? Ayun. So, may mga links akong ilalagay sa ating description box para mas makapagbasa pa kayo ng iba pang mga additional details tungkol dito. So, yung pagkakaroon ng bachelor's degree, once again, ay it's the most important step para maging teacher kayo sa Amerika. Pero tandaan natin na may iba pa kasing requirements. Kahit nga may master's degree ka na o kahit meron kang doctoral degree, pagdating mo dito, may iba pang requirements na kailangan mong matugunan. So, siguraduhin natin na mag-research tayo at alamin natin yung mga specific requirements ng state kung saan natin gustong magturo. Kasi I can just give you so much information, pero kung ibang state din naman ang target nyo kaysa sa state ko ngayon, maaring magkakaiba yung may mga iba pang additional information na kailangan yung i-gather at i-fulfill, di ba? So bisitahin natin yung mga websites na nabanggit na nasa description box. Tapos isa pang call to action natin is wag nating let's make it a point na mag-communicate sa mag-browse ka online sa state na gusto mo, punta ka doon sa school district na gusto mong turuan, magtanong ka sa HR nila kung ano yung mga specific requirements para sa international teachers. Kung wala kang bachelor's degree in education, alamin mo rin yung tungkol sa alternative certification program kasi maaaring matulungan ka nito. So wag lang tayong mawalan ng pag-asa. Ang teaching sa US, hindi end all be all sa mga graduates lang ng education degree. Makikita nyo na meron ding opportunities para sa iba. Sana meron kayong nakuhang additional information dito. At kung meron pa kayong ibang tanong na related, iwanan lang po sa ating comment box at gagawin ko ang lahat para ma-address yung mga tanong na yun.